Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga katiits mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao, dyan sa Zamboanga, at dyan sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias amigo. Bago po ako mag-umpisa po sa pagdikod, at ako po ay nagpapasalamat po muna ng maraming salamat po sa mga aking mga subscribers, sa aking followers, sa mga viewers ko po. Patuloy po na nagtangkilik po sa aking YouTube channel. Ito po aking YouTube channel ay more on decoding and analyzing sa mga treasure symbols, treasure sign, and treasure markers, mga kati. So po, ito po ay aki pong isang pasyon ko po ang pagdidikod po ng mga treasure sign, symbol, and markers po ng katiits. Okay po, mayroon pong mga nagtatanong po at sa aking comment section po kung saan po daw ipadala at pwedeng i-send po ang picture po ng mga treasure sign, markers, and symbols. Ito po, pwede nyo pong ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung aking profile po doon ay naka-sunglasses po ako doon, naka-shade po ako doon. Yung po ang inyong pipiliin po, katiis, kasi nga marami pong Alejandro Sanchez po na kapangalan po na lumalabas po doon sa Facebook po, mga katiis. So, hindi lang po ako ang Alejandro Sanchez, napakarami, katiis. So, ang inyong pong pipiliin po, so doon po sa Facebook page po na Alejandro Sanchez, yung naka-shade o naka-salamin o naka-sunglasses po ako doon, katiit. So, bago nyo po, pwede nyo po muna mag-add friend, kasi nga pag hindi tayo friend, hindi po tayo maka-send po ng ating picture patungo po sa akin, mga katiit. So, i-add friend nyo muna ako, mga katiit. Then, send o ipadala po ang yung inyong mga treasure marker, sign and symbols po na ito po ay natagpuan po sa inyong mga kanyang-kanyang lugar, katiit. So, yan po ay salamat po pala sa ako'y inyong napili sa pagpadikod o pag-analisa po sa inyong treasure marker na inyong nakikita po sa inyong lugar. Thank you so much po sa pagtitiwala po sa akin. Okay po, ay tayo na po yung magdikod po. Ito po ay napaganda pong isang treasure marker na ito po ay pinadala po ng ating katiits na isa pong heart shape na ito ay naka-ukit po at ito ay naka-engrave po. Siguro po medyo may kalaliman po na hugis puso po, mga katiits. So yan po ay isang napakaganda pong treasure marker. Siguro po ang lalim nito, medyo may pagkalalim po na pagka-engrave po sa bato po, na ito'y hugis puso ang kanyang hitsura. So ito po, ito'y nag-indicate po, ay nagtuturo po ito ng isang positive items po, yung hugis puso na treasure marker. Yan po yung madalas po na ginagamit po ng mga Hapones po at mga Koreano at yung mga Chinese din po, mga katiits. Ayan po ay isang indication po na mayroon pong item po sa area na yan, at yan po ay mismo nakikita nyo naman po na talaga sadya pong inukit po sa malaking bato po yung isang hugis puso na nagtutukoy po nga ito sa treasure item, mga katiits. Yan po ay isang legit po. Isang man-made po. Hindi po ito gawa lang ng panahon po. Hindi po. At ito'y talagang sinasadyang iukit po. At ito hindi lang isa pong simpleng pag-ukit po. Talaga namang napaganda po. At ito'y malalim medyo sa tingin ko ito may kalaliman ang kanyang hugis puso na ito'y sadya pong inuukit dyan sa
malaking bato. So ito po ay pwede pong masasabi na natin po na ito isang big boulder markers o tinatawag na big boulder sign mga ka-TH. Yung BBS at tinatawag na BBM ka-TH po. At ang gagawin nyo po, unang-una ay i-detect nyo po ng metal detector or gold locator yung mismong hugis puso. Posible po na mayroon po yung mga tinatawag na rock enclosed item po. At pangalawa po, pwede nyo pong i-check po yung paikot po. Yung paikot mismo na apat na sulok. Mula dyan sa north, south, west, and east mga ka-TH. So, mga ganito kasi yung mga malakihang boulders marker mga ka-TH ay mayroon pong tinatawag na coordinated markers yan na hindi po kalayuan sa kanyang kinalalagyan po nitong isang napakagandang marker sign treasure mga ka-TH. So, yan po. Ito pong apat na kanto, itong apat na sulok po, tingnan nyo po yan, baka mayroon po yung tinatawag na counter sign or counter markers mga ka-TH na pwede pong mag-pinpoint po ng treasure item po ka-TH. Yan po ay mula dyan sa west, east, north, and south. Tingnan nyo po sa distansya po ng 1 hanggang 5 meter hanggang 6 meters ang layo po mula dyan sa heart shape mga ka-TH. Yan sa hugis puso na marker, mother marker mga ka-TH. So ganun din po yung mga kanyang west area, east area at south area. So sa distansya po ng 1 meter hanggang 6 meters mga ka-TH, tingnan nyo po baka mayroon po yung tinatawag na counter sign marker or coordinated markers ka-TH. Pakatandaan nyo po ka-TH na kapag mga big boulder markers na medyo may kalakihan na po ang mga markers na inyong natatagpuan po ay mayroon na po talaga yan sinasabi na ay tinatawag po nilang counter sign mga ka-TH at mga tinatawag na coordinated markers na natatagpuan nyo po yan sa hindi po kalayuan sa mother markers at pinaka big markers mga ka-TH. Ito po ay pwede po makikita po yan sa paligid nito na sa bandang east, west, north, and south ka-TH. Pansinin nyo po sa area po dyan sa apat na sulok, apat na kanto po. Okay po, mula dyan sa east po, pwede nyo pong hanggang 1 hanggang 7 meters po ang layo. Or sa bandang west, same distance po, 1 hanggang 7 meters. Also the north area, 107 meters. And the opposite po yung sa kanyang south, 1 hanggang 7 meters din po ang layo. So, itingnan niyo po, pwede niyo pong i-detect po ng metal detector or gold detector yung mga area na yan, yung distansya na yan mga ka-TH. Kasi nga mga TH, ito po sa tingin ko po, ito po ay pwede po mayroon ng mga coordinated markers, countersign marker kasi nga medyo po may kalakihan na po itong pinaglagyan po ng treasure marker ng ating ka-TH na ito ay natatagpuan po sa kanilang lugar. So napakaganda po ng treasure markers nito mga ka-TH kasi nga isipin po, yung heart po mga TH ay isa pong tutukoy po ng isang positive item po yung heart, hugis sign mga ka-TH. Yan po ay ito ay ang inyo pong gagawin po mga ka-TH. I-check nyo po. Pwede nyo pong i-detect po itong pinaka-markers, big markers na hugis puso ng metal detector or gold locator. Baka kasi ito mayroon pong tinatawag na rock enclosed marker mga ka-TH o pwede yung pukpukin po ng maso or yung maso, yung paligid po nitong pinaka-hugis puso na medyo malaking bato na pinaglalagyan po, pinag-ukitan at alam niyo po tunog solid, siksik po yon. Kung minsan po yung may portion po na tunog ampaw na para maluwag po, posible po yan
mayroong rack and close item po na pwede mayroon pang laman yan na tinatawag po natin na giveaways mga katis. Pwede po kasi yan siksikan po ng mga small gold bar or mga jewelries, small jar o mga gold coins o mga silver coins po, mga relics po kapag mga big boulder markets na po yan. Posible po mayroong mga naka-engrave po o may nakalagay po mismo sa mga big markers po na ito'y inyong natagpuan. Marami po kasi mga katiis natin na nakaka-encounter po sa mga big boulder markers at tinatawag na big boulder sign at mayroon pong rack and close item po mga tiits. No, ito'y kanilang pinupukpok ng maso, mayroong tunog ampaw. Pag sinasabing tunog ampaw ay maluwag po yung ilalim. Hindi yung tunog solid po talaga. Talagang solid rock talaga yung tunog. Pero yung parang ibang tunog dun sa kabila, ibang tunog, solid yung isa ampaw, posible po mayroon pong rack and close item po na pwedeng linalagyan po nila ng giveaway. So ito po, ulit ko po, ay i-check nyo po yung paligid po mula sa north, south, east, and west po. Baka po ito mayroon pong tinatawag na coordinated marker. Kasi nga, pag malalaki po ang mga treasure marker at yan ay inuukit sa malalaking bato, yan po ay may kaakibat po niyang mga counter sign at coordinated markers na hindi po gaanong kalayuan. So, i-check nyo po mula 1 meter hanggang 7 meters po ang layo dyan sa pinakalagyan po, pinaka-mother treasure marker nito mga katis na hugis puso. Mga katiits. Ito po, katiits, sana po ay nasundan po ng ating katiits na ito yung nagpadala po sa atin. Sana po ay na-guide po natin siya sa kanyang gagawin po sa paglukit po ng item dito po sa kanyang pinadala pong hugis puso. At ito yung naka-engrave po ng malaki po sa isang malaking bato, sa isang natural rock. At doon talagang sadyang inukit po ng pwede po itong mga pwedeng Japanese, pwedeng Korean soldier o pwede pong Chinese soldier mga katiits. Ito po, sana po ay kanyang malukit na po yan. Pagpalain nawa po tayo ng pumay kapal mga katiits na sana po ay tayo po ay makahits na po ng ating mga hinahanap na treasure item po dito po sa Pilipinas. So marami po talagang mga talagang Yamashita treasure mga katiits kasi nga may makita niyo naman marami pong mga cave po na natagpuan po na mayroon pong laman yung mga kuweba po natin, mga cave, mga kuweba po sa Pilipinas na mayroon po mga gold bars po at hindi lamang po ngayon ay nagsilabasan po ngayon yung tinatawag na Japanese tunnel. So mayroon nga dyan natagpuan dyan sa somewhere in Batangas at mayroon din natagpuan doon sa tunnel po, Japanese tunnel sa somewhere in Mindanao mga katiits. So po, ibig sabihin marami po talaga mga treasure item na naiwan po ng mga Yamashita o si General Yamashita mga katiits. So, okay po, ito po ako'y papasalamat po at ng maraming salamat po sa mga aking subscribers, sa aking followers, sa aking mga viewers. Thank you so much for patronage o patuloy po sa pagtitiwala sa pagpapanood po ng aking YouTube channel po mga days. Muli, yung mga bago pa lang pala sa aking YouTube channel, please subscribe and also please don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipapalabas. Maraming salamat po muli katiits sa walang sawang pagsubaybay at patuloy niyo yung pagsubaybay sa aking YouTube channel. Muli, God bless as always.